Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. May breaking news ngayon. Pinasok ng mga taga Bureau of Customs yung bahay ni Sara Diskaya. Ayan o. Sabi dito sa Abante News Online, 1 hour ago pa lang mga kababayan, naghain ng search warrant ang Bureau of Customs sa bahay ni Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Sara Diskaya. Ayon kay BOC Chief of Staff Attorney Jack Kasipit. Ayon kay Kasipit, na 2 beses nilang sinubukang iserve ang warrant kagabi, ngunit hindi sila pinapasok sa bahay. Sa pagdinig ng Senate Committee kahapon, kaugnay sa maanomalyang flood control projects, inamin ni Diskaya na mayroon siyang 28 luxury cars at binunyag niya ang presyo ng ang mga presyo nito. Kita niyo, mga kababayan, nag-backfire lahat. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, he who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Ganon yan ang natura, and that is from the Word of God. Hindi magkakamali ang salita ng ating Panginoon. Ngayon, doon kasi sa hearing ng Senado, mga kababayan, kahapon, nagtaka yung mga tao, bakit 28 na lang? Di ba 40? And that could be the reason, mga kababayan, kung bakit pinasok na ng Bureau of Customs. Kasi baka nagduda na yung 1 dosena, biglang nabawasan ng 1 dosena, baka itinago na. Ang rason niya, ni Diskaya, ni Sara Diskaya, yung iba daw na nakabilang doon, hindi man sa kanya, kundi sa mga empleyado. Biglang may ibang kwento, mga kababayan. Sabi 40, tapos naging 28 yung luxury cars. Malamang sa malamang, pag hindi ito chinek ng Bureau of Customs, baka 1 araw, 1 o 2 kotse na lang ang natira sa garahe na parang garahe ng mall. O di ba? Kaya maliksi yung naging reaksyon ng BOC. Kagabi pa sana papasokin. Hindi daw pinapasok. Kaya pinasok ngayong umaga. Ito siya, mga kababayan, sa report ng ABS-CBN News. Nag-serve sila ng search warrant sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Barangay Bangbang, Pasig City. Yan naabutan pa rin yung ibang mga nakagarahe. Matindi talaga, parang mall. Napakalaki yung kanyang garahe. So yan ang labas, mga kababayan, ng bahay ni at opisina ni Diskaya. So agapan na ninyo, kailangan ma-account mo na. Kasi pabawas ng pabawas mula sa 40 naging 28. Baka 1 araw, 2 na lang yan. 1 o 2 na lang. Tigi-1 man lang niya kami. Nangawala na yung mga mamaling sasakyan. So ito yung konsekwensya, mga kababayan, ng sobrang pagyayabang. O di ba? At sobrang pagnanasa ng mga material na bagay. Hindi makontento, mga kababayan, sa 2, 3 o 4. Sabihin pang 10. Kasi siyempre, negosyante, maraming pangangailangan sa mga service vehicles. Pero imagine, luxury cars, 28. So ang ibig sabihin, araw-araw, pwede siya magpalit. Sige lang ang palit, araw-araw. Parang nagpapalit lang ng damit. You see? Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Kir Akaps, yari ka ngayon kung pinili mo lang sana simpleng pamumuhay. Mas masaya at may peace of mind ka, pati pamilya mo. Di lahat nakukuha sa pera ang kasiyahan. Kaya makontento ka anong meron ka. Sobra nyo kasi pagkagahaman sa salapi at kapangyarihan. Yung sabi sa Bible kasi, the love of money is the root of all evil. Yan ang hindi magkakamali, mga kababayan. Ang pera, hindi man po masama yung pera. Neutral ang pera. Yung nagmamahal ng sobra sa pera, doon natitisod yung tao Di ba? Pero yung pagyaman, mga kababayan, hindi man masama. Sa Bible ay yung maging mayaman. Pwede kang yumaman, pero wag yung sa
ghost na flood control projects na guni-guni. Pag negosyante, mga kababayan, normal yung magpatubo. Yan po, sabi sa Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Yung ating Panginoong Diyos, pwede kang bigyan ng ability na makapag-produce ng wealth, kayamanan. So, hindi masama ang mag-produce ng wealth. Wag lang sa guni-guning flood control. Di ba? Na ang konsekwensya, yung mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino na nakatira malapit sa mga ilog, ayon, lubog sa hanggang bubong na baha, yun ang masama po. Ano sabi ni King Solomon sa Proverbs 10:22? "The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it." Pag ang blessing daw, galing sa ating Panginoon. Kaya yung blessing po, hindi man nga masasabi nating blessing, yung kayamanan po, mula sa pandaraya. So, kung mula sa mabuting pamamaraan, mula sa ating Panginoon, ang sabi ni King Solomon, He adds no sorrow with it. Walang kapighatian na idadagdag sa'yo. Pero kung galing po sa nakaw, ang idadagdag sa'yo, trouble. Tulad ngayon, sa kinakaharap mga kababayan ng mga contractors. At malamang susunod, yung mga nasa likod ng mga contractors na mga politiko. Dawit. Di ba po, mga kababayan? Ano pa sabi sa Deuteronomy 28:12? "The Lord will open the heavens, the good treasure of the sky, to give your hand rain in its season, and to bless all the work of your hands." Dinaya yung flood control. Kaya imbes na blessing, biyaya, naging disaster at trahedya. Dinaya kasi yung proyekto eh. So ang bumuhos mga kababayan, matinding pagbaha, nagdulot ng perwisyo sa ating mga mamamayan. Imbes na blessing, nakita ninyo ang epekto ng pandaraya, panluloko, pagnanakaw, pagsasamantala ng mga tao because of the love of money. Ano sabi pa ni King Solomon sa Proverbs 21:5? "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Malamang, mga kababayan, ang susunod ninyong patutunguhan ito mga involved dito sa sa pandaraya sa mga flood control projects, poverty. Bakit? Lifetime daw sabi niya, Lifetime mga kababayan daw na baban. Hindi na kayo pwedeng mangontrata. Yan yung announcement kahapon ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Lahat blacklisted at pinaparesign lahat ng mga opisyal ng DPWH from undersecretary to district engineers. You see? Pero anya Mr. Maravillas, nakaipon na ng bilyon-bilyon. Malamang makumpis ka ng gobyerno pag freenish yan. Kasi bumuo na mga kababayan na ang Independent Commission yung ating Pangulong Bongbong. At si Secretary Vince Dizon nag-announce kanina, kagabi. Kanina pa lang pala, 3 hours ago, just in, bubuwagin na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang binuong Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na magsasagawa sana ng internal investigation sa ahensya. Sa panayam ng DCRH, sabi ni Dizon na hindi siya naniniwala na ang isang ahensya ay pwedeng imbestigan ang sarili. Tama, parang yung Senado. Yung committee na nag-iimbestiga, may mga members na dapat imbestigahan, tulad ni Mark Villar. Yung Senate President na tumanggap ng 30 million mula sa kontraktor. At kahapon, walang nagtanong doon sa kontraktor. Yung Centerways na isa sa 15 mga kababayan na top contractors dito po sa mga flood control projects. Walang nagtanong. At yung mga tanong ng senador, mga kababayan, kontrolado. Nakalata tuloy yung ating mga mamamayang Filipino. Ano ba ang intensyon ng Senate Committee? Senate Blue Ribbon Committee? Bakit yung mga tanong parang hilaw?
Pero may mga nakalusot, mga kababayan, na mga tanong na hindi sinasadya siguro ang madidiin yung previous administration tulad ng tanong ni Bato. Pinamak si Digong. Yan sabi ni Bato kahapon, kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Sabi ni Sara Diskaya, mga 2016 onwards po. Sabi ni Bato, sigurado ka niya talaga? Sagot ni Diskaya, oo anya. Natigilan siya, no? Parang malulun yung dila ni Bato. Munti ka nagmalulun. 2016 onwards, mga kababayan. Pagkatapos, ang ginawa ni Bato, nang malaman niyang 2016 onward, hindi na po nag-follow up ng question. Tumigil na siya. Kaya gumawa ng mga memes yung mga netizens. Sabi dito, Kapitan Tambay, stoned. Kailan kayo nag-engage sa flood control projects? 2016 po. Yari ka, naging Bato. Ito naman yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage? Sabi ni Bato. Sagot ni Sara Diskaya, 2016 po. Tapos nilagyan nito ng dialogue. Boss, nabuko tayo. Huwag ka na magtanong. O, di ba? Ginawang katuwaan, mga kababayan. Yung mga drama. Yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, yung mga tanong bitin. Pag yung ang direksyon, mga kababayan, tinatamaan yung previous administration, tinitigil yung tanong. Iniiwas, mga kababayan. Si Jinggoy nga, ayaw magtanong ng mula 2016. Sabi niya, dito muna niya tayo mag-focus sa 2022 hanggang 2025. Sabi po ni Jinggoy Estrada. Ito po, pakinggan ninyo si Jinggoy. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. 2012, nag-start, pumasok sila sa DPWH. Sabi ni Sara Diskaya, pagtatanong ni Bato, yung flood control projects, nagsimula sila na makakuha ng kontrata sa flood control projects 2016. Pero sabi ni Jinggoy, pag-usapan muna natin yung 2022 to 2025. Bakit pag-usapan yung 2022 to 2025? Ang sabi ni Sara Diskaya, 2016 onwards, nang makakuha sila, pumasok sila sa flood control projects. Nagets na ninyo, mga kababayan? Imagine from 2016 to 2022, 6 years yon. Bakit kailangang pag-usapan muna ang 2022 to 2025? Bakit hindi 2016 onwards hanggang 2025? Nagets na ninyo kung ano ang intensyon ni Jinggoy? O ngayon, ito naman yung pagtatanong ni Tito Sen. Kinatshort din, mga kababayan, ni Marcoleta. Ito, report ng Billionaire News. Sabi dito, Marcoleta interrupts Soto as Duterte's name comes up. Senator Rodante Marcoleta holds Senator Tito Soto
mid-question after Duterte's name comes up. The exchange drew swift reactions online, with netizens debating the abrupt interruption as Soto attempted to point out that former President Duterte appointed the current Philippine Contractor Accreditation Board chairman na si Pericles Dakay. Nakita na ninyo, nalata na ng ating mga mamamayang Filipino kung saang direksyon gusto nilang dalhin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa mga flood control project anomalies. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan kung paano kinat ni Marcoleta si Tito Sen. Lead na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, PGP has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, Let me just re-emphasize na lahat Kita ninyo mga kababayan, biglang kinat. Pero nasabi na po ni Dakay ng pickup na appointed siya mga kababayan. Na-confirm ni Soto, appointed ni Digong. You see? Ito pa mga kababayan, si Jinggoy naman po, ito interview ni Pinky Webb. Sabi dito, bistado na ang kampihan nyo. Na corner ni Pinky Webb si Jinggoy at biglang bawi. Pakinggan natin. Ito po, pakinggan ninyo po yung interview ni Pinky Webb ng Bilyonaryo News. You believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay, so if that is so, ang DPWH Secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar, hindi mo ba? Yes, yes, I know. Yun paniwala ko lang. Oo, yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration under your colleague, Senator Mark Villar. All right, so... Alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan eh. No? Yung mga nasa taas eh. you believe Sabi ni Jinggoy, naniniwala daw siya. Nanong kasi ni Pinky Webb, do you believe anya na may mga ghost projects din before 2022? Kasi sabi ni Jinggoy, unahin muna natin anya yung 2022 to 2025. Sabi po ni Diskaya, bumasok sila sa flood control projects 2016. So ang tanong, bakit ang focus nila ng investigasyon 2022 to 2025, hindi 2016 onwards? Ano ang ibig sabihin? Kasi po, ang tingin ng mga netizens, iniiwasan nila yung 2016. Kasi ang sekretary noon ng DPWH kasama nila sa Senado, si Mark Villar. At panahon ni Digong. You see? Sabi dito na nag-post, na corner ni Pinky Webb si Jinggoy at biglang bawi. Bistado ang kampihan niyo. Lalo nasira yung credibility ng Senado. Dahil sa pag-imbestiga sa flood control mga kababayan, kailangan talaga independent mission tulad ng gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi nga natin, mga kababayan, kung may tiwala sa investigasyon ng Senado, pati ng Congress, yung ating Pangulo, hindi na sana siya bubuo pa ng independent commission. Di ba? Kaya si Vince Dizon mga kababayan, pati yung binuo na committee ni former Secretary Bunoan, resigned Secretary Bunoan, binuwag na rin po. Kasi sabi ni Secretary Dizon, di man anya po pwede na imbestiga namin yung aming sarili. Tama. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Ralph, dapat imbestigan din mga dating DPWH secretaries including Mark Villar. Sabi ni Bibes, matalino talaga si Pinky Webb. Sabi ni Sanraco, wag nyo lang daw idawit mga Duterte kasi magrarally na naman mga kampon. Sabi ni Howell Banson, biglang kumambyo. Sabi ni Atchen Sabong, sabay bawi ang ungas.
Sabi ni Tulak, ibalik sa kulungan niyang. Nakalata ang ating mga mamamayang Pilipino. Wala silang paniwala sa ginagawang investigasyon ng Senado, mga kababayan. Kasi maraming mga personalities tulad ni Bongo, ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, pati si Mark Villar. Dapat sila yung tinatanong. Hindi sila yung nagtatanong. Dapat sila yung ginigisa dyan. Sabi ni Peter Kalma, bakit narinig lang Duterte? Stop agad. You see, alam nila yung totoo at yung sarsuela, mga kababayan. Sabi ni Anton Dian, cover up on the rise. Sabi ni Sam Birgara, alatado si Marcolita pagtungkol na kay Duta. Sabi ni Sylvia, ang dumi talaga ni Marco. Ew. Sabi ni Jung Amsidel, ha, halata masyado boy, strike to na. Sabi ni Ems Karingas, sa mga nagagalit bakit nabanggit ang Duterte? Kung napanood nyo hearing panahon ni Duterte at Secretary si Tahimik ng DPWH, unang nakakuha ng proyekto ang mga diskaya sa flood control. Kung hayaan na lang natin yung mga ninakaw nila noon at ngayon, admin ni PBBM lang ang gusto natin mapanagot sa kanila, parang unfair naman, di ba? Just saying. Kaya dapat ang focus po ng investigasyon sa pag-amin mismo ni Diskaya. Pumasok siya sa flood control. Una, pumasok siya sa DPWH contract, naging kontraktor ng DPWH kasi yung una, local government, sa Pasig lang. Then 2012, pumasok na sa DPWH. Pero yung flood control projects, nakuha niya sa DPWH 2016 onwards. So tama lang sana, ang investigasyon 2016 onwards kay Diskaya. Sabi ni Jinggoy, dito muna niya tayo mag-focus sa 2022 to 2025. O di ba alata? Iniiwas, mga kababayan, yung 2016 onwards. 2016 to 2022, panahon ni Digong at panahon ni Mark Villar. Yan ang punto ng mga netizens. Sabi ni Bijor Clon Rowena, grabe kagarapal ni si Marcoleta. Hudas pang Duterte na ang involved, bilis mag-interrupt. Nakakadiri kayo dyan sa Senate. Kayo-kayo nag-investigate. Kayo-kayo din ang utak ng gising Pilipinas. Aba naman, kawawang new generation na mahirap tira-tira sa AIX, AKAP, etc. ang natatanggap, di pa mabigyan lahat. Sabi ni Enrique ni LC Pakatang, galing nung nabanggit Duterte, biglang pumagitna para into. Sabi ni Enrique Escobar, pinutol ni narcolepsy. Sabi ni Valentino Isma, walang makukulong dyan, taga ninyo sa bato. O ngayon, pati si Nadine Lustre, nangialam na, hindi na makapagpigil. Sabi ni Nadine Lustre, nakaka-discourage niya. It is good people are speaking up. It is important to be heard by the people. When you stand up for yourself, people will do something about it. At the end of the day, they have to take care of people. We are paying them to help us and make things better for us. Sabi ko nga, di maiwasan isipin na yung binabayad nating tax, di nagagamit for the people. Nakaka-discourage. You want to be accountable and to be a good payer because that is how you contribute to the country. We all have to be outspoken. In this day and age, we have to say what we want to say. Kung hindi, walang mangyayari sa atin, sabi ni Nadine Lustre. Kasi ang mga artista po, isa sa mga malalaking magbayad ng tax, yung ating mga artista. Kaya nalulungkot sila, may karapatan silang magsalita. Di ba? Sabi dito sa Impact Leadership, minomulto na ko ng damdamin ko. Minomulto si Digong. Sabi dito, in a 2019 House Committee on Rules hearing, Majority Leader Rolando Andaya Jr. cited 332 billion for non-existent flood control projects, including 213 billion for 2017-2018 and 119 billion proposed for 2019.
Sabi sa hearing noon, sabi ni Andaya, DPWH should clarify selection process for flood control projects at House hearing. DBM inserted 14 billion unprogrammed funds for flood control projects, sabi po ni Andaya. Town with hefty flood control budget is flood-free, sabi ni Andaya. Sa madaling sabi, yung practice po ng insertions, hindi nagsimula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Matagal nang ginagawa at ngayon nga, sabi ng ating Pangulo sa 2026 budget, kailangan tingnan nila kasi may mga insertions pa rin. Yan yung sabi sa interview kahapon ni President Marcos. You see, doon pa lang sa NEP, may insertions na. You see, matindi ang sindikato po. So sabi dito sa report ng Impact Leadership, during the continuation of the Senate Blue Ribbon Committee inquiry on Monday, kahapon, September 1, it was revealed that anomalous flood control projects may have begun as early as 2016. Under questioning from Senator Bato de la Rosa, contractor Sara Diskaya admitted under oath that while her firm began joining DPWH bidding sometime in 2012, its involvement in flood control projects is started only 2016 onwards. Nang sabihin yon ni Diskaya na napipi si tigilan, muntik nang malulun yung dila ni Bato, hindi na umimik, wala nang follow-up question. At sabi ni Jingo Estrada, mag-focus muna tayo sa 2022 hanggang 2025. Nalata po ng mga mamamayang Pilipinong nanonood sa kanila kahapon. And anyway, subaybayan po natin. Huwag tayong papayag na salamangkahin pati yung investigasyon. Nagbantay tayo at supalpalin natin yung kanilang mga ginagawa. Okay po? So, yan muna ang ating podcast ngayon sa Life with Dan TM, buhay ng mga kurakot. Atid sa inyo ng ating napakagandang product, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mag-try nito ang ating product, mag-message na lang po kayo sa akin. Pati yung gustong magnegosyo po, huwag dito po sa sa comment box ng YouTube. Doon kayo po mag-PM sa akin sa Dante Maravillas Facebook account ko po. Lagi nating tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.